Ayan, good afternoon everyone po and happy Sabbath. Ito po yung mga questions po namin sa New Start Health Quiz. So number 1, how many glasses of water a day should we take? Number 2, how many % of water are there in the brain? Number 3, if we don't have kidneys to recycle the water, how many glasses should we take each day? And number 4, give an example of a disease when we are water deficient. Number 5, healing waters in your home. What is the illness of the Syrian general who came to Prophet Elisha? And number 6, how many times does the Syrian general dip in those waters? And number 7 to 12, give the examples of hydrotherapy. So, example po na magbibigay ako dyan is yung seat bath. Ayan. So, meron na kayong 1 point doon. So, seats baths. Bonus Po. na yun. Ayan na po yung questions. I-review nyo na lang po sa live. Sweetie, can you put that? Okay po, mag-start na po tayo ngayon. Papalagay ko lang po yung yung PowerPoint. Sana na kompleto nyo po yung 12 para do sa mga gustong magpataas ng scores. Kasi marami po yung hydrotherapy po eh. Nakompleto ko na eh. Nawala lang eh. Ay, ganun po Nawala ba? yung tinet. Yung signal ko. Naputol. And yung tinype ko nawala din. Sige lang. Okay, so mag-start na po tayo. Okay, thank you. Thank you so much, If Pidi. you have trouble, let me know. Okay, thank you. So, ang topic po natin this afternoon ay about poison by the cupful. So, kasama din po pala siya sa New Start po. Para maging healthy tayo, kailangan pumili rin tayo ng mga iinumin natin ng mga drinks. So, nasa chapter 11 po ito na nakalagay ay poison by the cupful. So, sino po sa atin ang mahilig pong uminom ng kape? Taas po ang kamay. Sabay gano'n, no? Kahit herbal coffee, Depende po kung ano po yung ingredients. Mamaya po malalaman po natin. secret. Ayan, nakikita Meron niyo, ako turmeric na nakikita kape. niyo po ba yung PowerPoint po? Nakikita niyo po? There. Yeah. Nakikita po. Okay, so ayan po. Yung mga mahihilig pong uminom ng coffee, tsaa, ano pa ba? Yung mahilig po talaga yung pagkagising pa lang sa umaga, kape na yung hinahanap. May kilala po ba kayong ganyan? Actually, ako po before, addict po talaga ako sa coffee. Actually, nag-Starbucks pa po kami ng mga ka-workmates ko, tapos mga friends ko, kahit mga ka-churchmates po, talagang hindi kami mapipigilan. Talagang pupunta po talaga kami ng Starbucks o kahit hindi sa Starbucks, talagang magtitimpla talaga kami ng coffee. Pero nung pagdating ng mga 2011 hanggang 2014, nung nauso na po yung Starbucks, bukod po sa medyo mahal po siya para sa akin kasi ano lang naman ako before eh. hindi masyado ganun kataas yung aking sahod. Pero dahil addict nga ako sa Starbucks, pinipilit ko pa rin talagang bumili. Eh ngayon po, ang nangyari is hindi maganda yung epekto sa akin kasi nagkakaroon po ako ng, anong tawag dito? Yung nagkakaroon po ako ng palpitation po. Ganyan. Nagkakaroon ng palpitation. Tapos natitrigger po yung aking asthma. So, ibig sabihin, hindi siya talaga para sa akin. Pero sa iba, they really enjoyed it. Talagang ang ganda ng mood nila kapag sila ay nagkakape. So, ang ginawa ko po, pinalitan ko po, imbis po na coffee, ang ginawa ko na lang ay tea. So, mahilig na lang po ako mag-tsaa. Kaya lang, nung nabasa ko yung
Counsels on Diets and Foods ni Sister Ellen G. White, tinanggal na rin po yung tea. So, ang ending po, hindi na rin po ako nagtsatsaa ngayon. So, ang ginagawa ko na lang siguro, kung gusto ko talaga, mga herbal na lang po yung gagamitin ko, or hot water, or minsan, ano na lang, soy milk, mga gano'n na lang po. Ayan. So, tinawag siya na poison by the cupful. Ano kayang ibig sabihin? Bakit poison by the cupful yung tinawag sa kanya? So, sabi dito, you will find it used by nomads in the Sinai Desert and by the remote villagers of Tibet and China. So, doon po pala yan nagsimula. Doon sila gumagawa ng kape. Doon sa Sinai Desert. Ngayon, Russia uses millions of gallons of it every year. So, si Russia, ganun din daw pala. Talagang gallons or millions of gallons ang kanilang ginagawa na kape. You will find it billboarded across North America from ocean to ocean and from border to border. So, ang nangyayari po is, ayan, dahil sobrang mura lang, 5 cents lang ang benta nila sa kanilang coffee. Gusto ko pong malaman, kanina pong aso po yung tumatahol. Nanay Rosalie, sa'yo po ba yun? Paki-off na lang po muna ng inyong microphone. Ayan. So, 5 cents lang ang coffee noong time na yon. So, syempre, mas marami ang bibili kapag mas mura. And then, as you walk the streets of any European city, you can't escape its aroma. Minsan nangyari sa akin to, naglakad-lakad lang ako. Kahit dyan lang po sa Melbourne. Pag naglalakad ako sa mga streets kagaya ng ganito, maaamoy mo yung amoy ng kape. Yung aroma niya, kasi parang nakaka-addict po siya. Lalo na dun sa mga mahilig po talaga mag-coffee. If you really like coffee, it's like, it's like taking your stress away. Parang ganun po. And it has a sweet aroma. As in, para po siyang nakaka-addict po. So, habulin mo siya. So, kapag order ka pa ulit ng isa pa. Hanggang sa, ewan ko po kung ilan po yung kaya nyong ma-order. Kasi ako before, nagtitipid ako. Isa lang or dalawa, okay na po. Ayan. So, every working day, lagi kaming nag-Starbucks. So, sabi dito, it is a poison. Caffeine found in coffee, tea, mate, and in the vast spectrum of cola drinks. So, matatagpuan din po pala yung caffeine, hindi lamang sa kape, pwede rin sa tea, or dun sa mga coffee mate, mga ganyan, sa mga soft drinks, mga cola drinks po. So, ganun po yun. Actually, dito sa Australia, napakarami po talaga ang coffee lover. Isa na po dyan yung nanay ng aking asawa. As in talagang before work, magkakape na siya. After work, magkakape siya. Tapos pag may snacks, magka-coffee siya. Bago siya matulog, may coffee din po. So, every time kakain, or after ng kain, may po siya. May coffee po. So, hindi ko alam ba't ganun yung sa kanila. Para na silang, tawag dito, nahumaling masyado sa kape. Kaya nga merong nauso dati yung sabi na, nilagay sa billboard, kung narinig niyo po yun, yung, can I have a coffee with you? Parang nag-propose yung lalaki. So, nilagay niya sa billboard yon. Tapos, nilagay niya yung picture nung artista. Kaya lang, hindi ko po sure kung feeling ko parang dinecline siya nung babae. Kasi siguro nagpapapansin siya doon sa doon sa artista. Pero, hindi po siya sinagot, actually. Ayan. So, next, ito po yung laman po ng ating iniinom na mga beverages. So, caffeine content of beverages. So, sabi dito, brewed coffee, 150 milligrams. Drip, 100 milligrams. Yung mga instant, 70 milligrams. Espresso,
40 milligrams and decaffeinated 5 milligrams. Ayan. So, happy Sabbath po sa lahat po ng nanonood dyan sa live. Sister Marilyn, Sister Annie, and Brother Alex De Leon. So, yung mga decaffeinated 5 milligrams, kahit na sabihin nila na decaffeinated yan, ganyan-ganyan, pero meron pa rin po siyang 5 milligrams po. Kaya yung iba na nagpo-promote ng kape, sasabihin nila, ay, decaf naman yung pinapromote natin, so okay lang yan. Kahit sa bata, pwede yan. Pero di nila alam, meron pa rin po yun kaunting nilagay. Ay, nakalagay dyan, 5 milligrams. Sa energy drink naman, 80 milligrams. Sa cola, 40 milligrams. Sa tea, 40. At sa hot chocolate, meron din po pala. Kaya, naku po. Kaya tayo ay hindi natin alam, kaya tayo nagkakasakit. Yung mismong iniinom natin, meron na pala siyang mga ingredients na hindi natin dapat pala talaga iinumin kasi may caffeine po iyon. Ayan. Sabi dito, most people drink a beverage containing caffeine because it appears to give them a lift, a moment of refreshing, an identity with a certain generation. Ayan, kasi medyo hype kasi eh. Pag sinabi kasing hype, yung parang kasi nauuso kasi to eh. So, magkakape na din ako, ganyan. Actually, sa Manila po, halos lahat ng friends ko po mahilig po talaga mag-coffee. So, kapag pupunta kami ng Starbucks, parang ako lang yung malungkot kasi hindi ako makasabay. Hindi ako makasabay sa kanila kasi lahat sila nagkakape. Ako, tsaa lang yung ko. Minsan sapilitan pa yung pag-order ko ng tsaa kasi nga nabasa ko na sa Councils on Diet and Foods eh. Kasi minsan nilalagyan din po yan ng caffeine. So, minsan parang papagandahin yung mood natin. Sabi din, a moment of refreshing. Pero sa totoo lang po, mamaya malalaman nyo kung ano talaga yung ibinibigay niya na effects sa ating katawan. Pwede po bang paki-off po no microphone po nung may aso po? Thank you po. Ayan. So, nearly everyone in the West above the age of 12 drinks coffee. So, sa mga Western countries po, especially siguro sa Amerika, ang sabi dito ay above the age of 12 drinks coffee. So, ibig sabihin, 12 years old pataas, umiinom na po sila ng kape. So, sabi dun ay sa USA daw ay merong 2.5 billion pounds of coffee are used each year. So, ang laki po, di ba? 2.5 billion pounds of coffee bawat taon. Worldwide, the total is close to 10 billion pounds. So, grabe, no? Kung gusto nyo siguro mag-business. Ayan, mag-coffee na lang kayo. Kaya lang, hindi rin sa atin pwede kasi yung ganito. Kasi nga parang papatayin naman natin yung population. Kung ganito siguro yung magiging natin, business. Anyways, kung gusto siguro natin, ang gamitin na lang natin yung mga natural na lang or organic na lang na coffees. Sabi dito, 10 billion pounds of poison. So, imagine niyo po yun. Ganun kalaki per year. So, you've been poisoned pero hindi natin alam. Hindi natin nalalaman. Actually, nung ginawa ko tong PowerPoint na to is 2022. So, nung ginagawa namin to sa live noon, maraming nanonood. At I'm sure marami pong na-offend sa akin kasi nakatayo ako sa naka-live yon tapos sa church. Tapos meron nagdala ng coffee. Talagang pinakita niya na meron siyang coffee sa bag niya. Talagang dala-dala niya kahit saan. So sabi ko, bato-bato sa langit, wag po kayong masasaktan. Pero ito ay health message po sa ating lahat. So, wag kayong ma-offend. Yung iba naman, nag-enjoy din po. Yung iba sumunod. Yung iba naman, balik pa rin sa dati. So, sabi ko, nasa sa inyo yan. Basta tayo, nagbigay lang tayo ng ng health message. It's up to you kung susunod po kayo or hindi. Kung gusto nyo maging healthy, edi go. Huwag kayong mag-coffee. Ayan. So, sabi dito, nagbibigay po siya ng brain manipulation. So, ibig sabihin nga,
talagang hindi po talaga siya nakakatulong kasi minamanipulate lang po pala talaga ang ating utak. So, yun po yung ibig sabihin dito. So, paano kaya tayo namamanipulate? So, what caffeine does to you? So, ano ba yung nagagawa ng caffeine sa atin? Ayan. Si Muhammad daw in the Quran denounced intoxicating beverages and later Muslim authorities applied this to coffee. So, siya pala yung kauna-unahan na nagsabi na yun nga, nakakalason daw yung ganitong mga inumin. And in the 16th century, si Pope Clement VIII proclaimed coffee as a truly Christian beverage. O, di ba? Ang ganda ng ang ganda ng promotion. So, kung magkakape ka daw nung 16th century, yun daw yung tinatawag na truly Christian beverage. So, sa kanila pala nagsimula yan. So, sa kanila nagsimula, ba't marami na po ang nagkakasakit ngayon? So, kung iinom ka pala ng kape dati, para ka na din daw Kristiyano. Kasi yun nga, yun daw yung number 1 na inumin ng mga Kristiyano nung panahon ng 16th century. Pero kung i-google nyo po ngayon, mga kapatid na nanonood ngayon, kung i-google nyo po yan, wala pong nabanggit sa Bible na nagkakape sila. May nabasa po ba kayo na nagkape si Noah, si Abraham, or si Joseph, si Isaiah, si Daniel? Wala po kayong mababasa doon na nagkakape sila or kumuha sila ng ganyang klaseng tapos ginawa nilang hot drinks. Wala po kayong mababasa doon. So, to most people, coffee aroma is pleasing and appetizing. But the caffeine that lifts you also dumps you. Grabe naman to. Ang harsh po mag-lecture ng New Start kasi nga gusto talaga nila na mabago ang ating lifestyle. Kaya ganito sila mag-lecture sa atin. So, kahit na mabango daw ang kape, yung aroma niya nakaka-addict, pleasing sa mata, at appetizing, nakakagana. Pero may caffeine kasi yan na nagpapaangat sa'yo, pero idadump ka rin daw. Nagets niyo po ba yun? Parang pinaasa ka lang, pero wala naman talaga. Wala naman talagang binigay na magandang idudulot sa'yo ang pagkakape. So, it lifts you, but also dumps you. Ayan. So, it brings about certain physical and psychological effects which are detrimental to your health. So, dalawang bagay po ito. Physical, yung effect niya, tsaka psychological. Na hindi po talaga siya makakatulong sa ating kalusugan. Sabi dito, caffeine induces mild euphoria, an increased alertness. Kaya napapansin nyo, minsan pag nagkape kayo, pag inaantok kayo, di ba? Yung promotion sa mga commercial or advertisement, sasabihin, pag inaantok ka sa trabaho mo, lalo na kung call center ka, ganyan, or nagpupuyat ka sa gabi, dapat daw magkape ka para magising ka, para ma-increase yung iyong alertness. Pero, sa totoo lang, kabaligtaran po yung nangyayari. Sabi dito, an apparent decrease in fatigue, it appears to lessen headaches, irritability, and nervousness. But most of these are illusions. So, ibig sabihin pala, para lang tayong tawag dito, reverse ang ginagawa, reverse psychology ang ginagawa ng coffee sa atin. So, sabi nga dito, sinasabi lang nila na matatanggal yung sakit ng ulo, matatanggal daw yung pagiging nervyosa, or yung pagiging irritable, ganyan. Pero sa totoo lang po ay lalo po tayong nagkakaroon ng fatigue, tapos kabaligtaran yung nangyayari sa katawan natin. Imbis na lumakas, hindi po, kasi nagiging na lang siya, ilusyon. Ang hirap naman siguro mabuhay na
Ayan, may illusion lang pala yung... Ay, nako, baka ma-offend yung mga nanonood. Sorry sa mga friends ko nanonood ngayon ng live I know na gustong-gusto niyo po talaga mag-coffee. Lalo na yung nag-heart react. Gustong-gusto niyo po talaga mag-coffee. Pero ito, para sa inyo po talaga ito. Para sa inyong kalusugan. Kaya, bato-bato sa langit, huwag kayong magagalit. Ito ay galing talaga sa New Start para tayo ay magbago ng ating lifestyle, lalo na sa mga iniinom natin. Sabi dito ay, caffeine has no effect on our fatigue mechanism. So, sabi kasi nila, pag may fatigue ka daw, inom ka lang ng coffee, matatanggal na yung mga ganyan-ganyan. Tapos sabi pa nila, may antioxidant yan, pampapayat yan, pampaganda yan. Lahat na siguro ng pinakamagagandang word na gusto mong marinig kapag nagpo-promote ka ng coffee. Maririnig mo yan. Promise. Minsan makikipagtalo pa nga sa akin. Kaya minsan ito yung pinaka-iniingatan ko na lecture. Kasi marami po talagang matatamaan kasi hype na hype po talaga ang coffee sa panahon ngayon. Mapa middle class o mapa mahirap man, mayaman or mga high-end. Lahat po talaga. Kahit nga yung siguro mga pulubi nagkakape po sila So, paglalaban talaga nila yan kasi pag-gising pa lang sa umaga, magkakape na sila Kaya sorry po, marami po talagang masasaktan. Pero, mas maganda na po yung masaktan tayo para tayo magbago kesa naman sa hindi tayo masaktan tapos di tayo magbabago, di ba? Ayan. So, sabi dito, sorry friend, the coffee didn't do a thing for your fatigue. Your body was just as tired after your coffee as before it. Only you didn't know it. Mga kapatid po na kasama ko po sa worship group, sino po sa atin ang nagko-coffee? Be honest po. Pwede po kayong sumagot sa microphone niyo po. Meron po ba sa atin? Ako. Sino po yan? Si Sister Mary Jane po ba? Yes. Ay, tama po yung hula ko. Alam ko na po yung boses niyo kahit hindi ko po kayo nakikita dito sa So, sorry po Ang tinutubig ko sa coffee ko is turmeric. Okay Pero po. pag turmeric lang talaga plain, pag ayaw kong hindi kasi ako nakakatulog pag gabi pag hindi ng kape, natabay ako sa asawa ko. Asawa Mamaya po, mas masasaktan na po kayo sa mga susunod na kabanata. Kaya nagtanong muna ako kasi baka maka-offend. Ayan po. Kasi po, turmeric with milk. Okay Turmeric po. with milk. Sa bagay, kanya-kanya po tayo ng mga, mga gusto, yung mga favorite. Ako din sa tsaa, may mga favorite din po ako. Gusto ko yung lemon, yung ginger. Gusto ko yung kulay blue. Minsan gusto ko yung kulay violet, ganyan. Kaya lang mali din ako kasi meron din daw po kasing caffeine yun. Kaya as much as possible, kung gusto nating mag-tea, maglaga na lang talaga tayo ng ng luya, ng ginger. Mas natural pa po. Ayan. So, next po tayo. Ako ng bayabas. Ayan. Ano? Pwede po yan, nanay. Tama Kape po. ko dito. Ayan. Next, your reaction time and reflex responses were temporarily improved. Ayan. So, akala lang natin, bumilis yung ating mga reflex responses. Pero sa totoo lang, temporary lang po yan, sabi dito. But they were soon reduced to a lower level than when you first recognize fatigue. So, ibig sabihin, mas bumaba pa pala yung level. Imbis na makatulong siya sa atin, lalo palang bumaba. Kasi, kaya hindi po natin to alam. Kasi ang nakakaalam lang po nito, yung katawan natin. Yung brain natin, hindi. Nag-guess niyo po ba? Not unless sasabihin natin sa brain natin, ay, masama ito. Tsaka na makikinig si brain. Pero kung nararamdaman ni brain na, ay, okay lang to kasi okay lang siya, tuloy ko lang. So, tuloy-tuloy lang po yun, maa-addict po talaga kayo. Ayan. So, sabi dito, had you met an emergency on the highway, that caffeine might have prevented you from getting home alive. Naranasan nyo na po ba na nasa highway kayo, nagda-drive kayo, ganyan. Tapos,
baka hindi na kayo makarating sa inyong pupuntahan o sa inyong bahay kasi nga nagkakape kayo habang kayo nagdadrive. Marami akong kilalang ganito po. Mula siguro 16 years old hanggang 75 years old. Marami po akong kilala na nagkakape po. So, caffeine giving you a false sense of wakefulness can lead to accidents. So, pwede rin pala yun. Actually, madalas nga daw yung mga nagsasabi, lalo yung mga drivers po, yung ang biyahe ay malayuan. Siguro Manila to Bicol or Manila to Ilocos or Manila to Mindanao, something like that. Di ba nag-aano sila, nagkakape sila, pampagising daw. Ganun po. Dati meron po ako naging driver na uminom po siya talaga ng ano. Actually, hindi niya po nilagyan ng tubig Dinerecho na lang niya sa bibig niya yung kape. Siguro mga 3 ano po yun. 3 packets ng kape na strong. Tapos nilunok na lang niya. Kasi para hindi siya ano. Kasi yung biyahe po kasi 12 hours So, kailangan gising siya ng gabi. Tapos tulog kami sa likod ng sasakyan. So, kawawa po yung mga ganun po kasi wala silang choice. Kailangan talaga nilang uminom para gising sila ng magdamag. Kaya lang, kadalasan na nangyayari, kung hindi natin alam itong topic na ito, ay maaari daw mag-lead to accidents. Ayan. So, caffeine is a central nervous system stimulant. Kaya naman pala. Stimulant pala siya ng nervous system natin. It first mobilizes our stress mechanisms by increasing our blood sugar, our heart rate, heart output, and blood pressure. So, lahat pala yan tumataas pag tayo ay nagkakape. Kasi yung iba, nilalagyan ng sugar, nilalagyan ng milk. Yung kahapon nga na nag-message sa akin, nilagyan daw niya ng star anise. May ganun pala. Di ko po alam Iba naman, nalagyan ng cream. Marami pong nilalagay pa po dyan. Bukod lang sa kape itself, marami pa pong nilalagay. So, it causes our kidneys to put out more urine. And it increases our respiratory rate. So, mas lalo lang tayong ihi ng ihi, sabi dyan, Pag inom tayo ng inom. At yung respiratory rate natin mas nag-i-increase, tumataas. So, how is it done? Through drug manipulation. Kasi nga yung caffeine ay, na rin po siya manipulator na rin siya. Drug manipulation na rin po siya. Sabi dito, ito po yung pinakamagandang example po para mag-gets po natin. It gives us no calories, no nutrition, no vitamins. So, ba't ka pa iinom kung wala naman palang vitamins or any calories or nutrition na makukuha? It's like whipping a tired horse. Sabi dito, para kang, alam niyo po yung, anong tawag doon? Nilatigo ba yung tawag doon? Sa Tagalog ng whipping. Halimbawa, ikaw ay isang horse, isa kang kabayo, pagod ka na sa trabaho buong maghapon. Tapos bigla kang pinalo or nilatigo or ganyan. Ganun po yung mararamdaman ng inyong katawan pag kayo ay nagkape. The horse under pain may move faster, but he is not really less tired. So, isipin nyo na lang po na kayo yung kabayo na pagod na kayo, may masakit na sa katawan nyo, tapos bigla pa kayong nilatigo or hinampas, pinalo. Mas mabilis pa rin yung kabayo na makakatayo kaysa sa atin. Pero dahil nagkape siya, kunyari, hindi pa rin nabawasan yung kanyang pagkapagod. Di lalo na sa ating mga tao. Mas grabe po yung epekto niyan. Hindi lang po natin alam yan kasi yan ang pinopromote since 16th century Kaya nasanay na tayo ng nasanay sa mga nakikita natin sa TV, sa mga commercial, sa mga advertisement. Kaya dahil lagi na nating nakikita, akala natin okay lang po siyang inumin. Ganyan. So, we are making the horse borrow from his energy reserves. So, kung tayo po yung horse or yung kabayo, kumukuha tayo o humihiram tayo ng lakas sa ating energy reserves.
yung mga nakatabing, tawag ito, yung mga naka-reserve na energy sa ating katawan, yun po yung ginagamit natin pag tayo ay nagkakape. So, nagets nyo na po ba? Medyo ano siya eh. Medyo grabe nga po talaga to eh. And those reserves are not easy to replace. Hindi siya basta-basta na ibabalik. Some might be impossible to replace. Kaya nakita nyo dito yung kabayo sa picture. Humigana kasi ganyan po yung mangyayari talaga sa ating katawan. Hindi lang po talaga halata. Pero ganyan po yung epekto sa atin ng caffeine. Ayan. Hi ate! Saan nanonood dyan? Sister IG. So sabi dito, caffeine presents an illusion. It is an actor. So ang caffeine pala ay magaling magbigay ng ilusyon sa ating mga utak. Siya daw ay isang actor or actress. A good actor makes a character seem real. So, ibig sabihin, di ba, kapag actor ka or actress, nagiging totoo yung hindi totoo. So, ganun din po yung nangyayari kapag tayo ay nagkakape. Akala lang natin, ay, nakakaganda to, nakakapayat to, nakakaganda ng feeling, matatanggal yung puyat ko, o yung antok ko, ganyan. So, ibig sabihin, nabubuhay lang tayo sa ilusyon dahil po sa kape. Sorry po talaga sa mga ma-offenda kasi ganito rin po yung nangyari sa akin noon nung ako mismo yung nag-lecture nito, tapos at the same time, sa totoong buhay, nagkakape ako tapos nagtsatsaa. So, ako yung unang-unang nasasaktan dun sa sinasabi ko. Kasi ako yung nagla-lecture eh. So, yung balik sa akin din. Kaya mula nun, sinubukan ko sa sarili ko na magbawas-bawas. Tanggalin yung mga hindi talaga dapat inumin, kainin, ganun po. So, caffeine brings out an illusion of well-being and health. But as in acting, there is always the curtain close. So, di ba ganun naman po pag nag-a-acting tayo sa mga actor or actress, sa simula lang siya mukhang totoo, pero pag natapos na yun, nagkakaroon din ng curtain close. So, ibig sabihin, hindi pa rin talaga totoo yung nangyari. So, akala natin, ang ganda ng mood natin kasi nagkape tayo. Very appetizing siya, very aromatic. Tanggal yung stress, nakalimutan yung problema. Pero sa totoo lang, parang binugbog na talaga natin yung ating katawan, yung ating utak, tsaka yung mga organs sa ating buong katawan. So, ang hirap po ng ganito mga kapatid, lalo na sa mga nasanay na. Kasi pag nasanay na tayo, ang hirap na niyang tanggalin. Pero, dahil sa awa ng Diyos, by God's grace, kailangan natin tulungan ang ating mga sarili para magsimula ulit. Kaya tinatawag to na new start eh. That means we always have to do something. At we have to, for example, this year, kailangan mag-new start pa rin tayo. Kahit last 3 years ago, 10 years ago, nag-new start na tayo. Pero dapat every year, gawin pa rin natin ang gawin. Kasi para masanay po tayo. Kasi pag i-stop po natin, walang mangyayari. Back to, ulit tayo? Back to zero po. Ayan. So, eto naman. Caffeine's web. So, napansin niyo po ba yung spider? Ano nga pong Tagalog ng spider? Sa mga nakikinig dyan. Gagamba po. Ayan. Very good. Gagamba. Ayan, gagamba. Sapot ng gagamba. So, yan po ay tinatawag na caffeine's web. So, tingnan natin, ano kayang epekto? An intriguing study was performed by Dr. Mervyn G. Hardinge at the School of Public Health, Loma Linda University. So, meron silang ginawang study about sa mga gagamba. Yan. Before the caffeine dose, the webs had 30 to 35 circular rings of silk thread. So, nung hindi pa sila naglalagay ng caffeine doon sa, kumbaga hindi pa nila pinapakain ng caffeine yung mga gagamba, 30 to 35 yung nagagawa nilang rings doon sa kanilang, tawag ito, web. Or yung, ang tawag doon?
Bahay ng gagamba. Alimutan ko tawag doon. But webs made it even up to 48 hours after a single dose of caffeine were still distorted and contained only 12 to 13 rings. So after 48 hours po, nung pinainom na nila ng caffeine, yung gagamba, ang nagawa na lang niya ay 12 to 13 rings. So ibig sabihin hindi maganda yung epekto sa kanila nung caffeine. The webs continued to be distorted after 72 hours. They returned to normal only after 96 hours. So, ibig sabihin, kahit hininto na nila yon after 72 hours, ang tagal pa bago bumalik sa dati o sa normal. Naging 96 hours na lang. So, ito po yun. May papakita rito ng picture eh. Ito po yung ginawa ng mga gagamba. So, yung mga drug naive, ganyan po yung nagawa nila. Oh. Makikita nyo sa picture na ang ganda nung pagkakagawa nila ng bahay ng gagamba. Pero yung pinainom na nila ng caffeine, yung gagamba, dito sa kanan, makikita nyo na sira-sira na yung wala ng art. Hindi na artistic yung pagkakagawa nila ng kanilang web. Napansin nyo, parang ang gulo-gulo na ng utak nung gagamba. Hindi na siya circular motions kasi iba-iba na yung lumalabas. Opo, distorted na. Nag-iba na yung itsura, oh. So, ganyan din po yung ginagawa sa loob ng organs natin. Pag tayo ay umiinom ng kape, tsaa, mga cola drinks, soft drinks, lalo na kung alak po, di ba? So, ganyan po yung mga nangyayari sa loob. Kasi hindi natin makikita yan eh. Ang makakakita lang siguro yan, microscope or kung bubuksan natin yung katawan natin. Pero dito, nag-example nga para sa gagamba. Para tayo ay medyo matauhan na po. Para matauhan po tayo. Yan po yung example. So, yung normal daw, ganyan yung itsura. Yung walang chemicals na nilagay sa gagamba. Ang ganda pa sa left side, sa taas. Ang ganda pa ng pagkagawa. Sa pangalawa naman, may marijuana sila na experiment. Pangit pa rin yung pagkagawa. Tapos yung benzedrine, gamot din po yan eh. Ang pangit din ng gawa ng gagamba. Next, yung caffeine. Tingnan nyo, mas pangit, di ba? Yung caffeine or yung pag nagkakape kayo, yan, caffeine. Tapos sunod, yung chloral hydrate. Binibigay ito sa mga yung mga, tawag dito? Para po siyang mga gamot po na nag-i-increase yung inyong mga heart rate, ganyan. So, pangit po yun. Pag fake yung nainom nyo na gamot. Chloral hydrate tsaka benzedrine. Mga drugs po yan na nagbibigay ng illusion sa atin. Akala natin nakakatulong. Pati yung marijuana, ganun din po. Pero, as you can see, mas maganda pa sa picture yung sa may marijuana. Kaysa dun sa caffeine. Tingnan niyo po yung pagkakadrawing nung pagkakagawa ng mga gagamba. So, hindi ko naman po sinasabi na kailangan magmarijuana tayo. Dahil mas maganda yung drawing ng Lahat po ito ay mga mga drugs na hindi talaga dapat po tinitake. So, meaning to say, ang caffeine ay drugs din siya na mas malala pa kaysa sa marijuana. Kung makikita niyo po sa picture ganun po siya. Pero dahil unti-unti kasi natin siyang tinitake, hindi lang po siya halata. Pero kung makikita niyo po yung sa picture, grabe po yung epekto niya sa ating katawan. Ayan. So, dangers of caffeine. Ayan. May mga dangers po pala yung caffeine na yan. Caffeine deceives your nervous system. So, kawawa ang ating nervous system. Kasi, niloloko lang tayo ng caffeine, sabi dito. But that's only the beginning. It also increases the fatty acids that circulate in your blood. So, mas lalong dumadami ang ating fatty acids pag tayo ay nagkakape. Imbes na continuous yung pag-circulate sa blood, nadadagdagan ng fatty acids. So, mas lalong lumalapot yung dugo, mas lalong nagkakaroon ng mga fats. Ganun pala yun. The increase in fatty acids plus the stress effect and increase in blood pressure brought about by caffeine sets the stage for a heart attack. Kaya minsan, yung iba nagkape lang tapos inatake na sa puso. Ganun yung parang hindi mo aakalain na
Pero yun po talaga yung naging reason ba't nagkaroon siya ng heart attack. Dahil uminom lang siya ng kape na may caffeine. So, statistics show that heavy tea and coffee drinkers are not only more vulnerable to heart attack, they are also susceptible to all types of disease. So, yung mga nagtsatsaa po dyan, kagaya ko, at yung mga nagkakape din, ayan mas vulnerable daw tayo magkaroon ng heart attack. Tapos, mas magkakaroon tayo ng iba't iba pang mga sakit. Kaya, ngayon, habang maaga-aga pa, kung kaya naman, wag na lang po tayong magkape. Isip na lang po tayo ng ibang way na pwede tayong makainom ng hot drinks. Sabi dito, caffeine also causes your stomach to produce more acid, often creating heartburn. Ayan, kaya pala nagkakaroon ng mga heartburn eh. Dahil din pala dyan kasi acidic nga eh. Nagpo-produce siya ng more acid sa ating katawan. Heavy coffee drinking can also produce stomach ulcers. Grabe, ang dami pa nang natatamaan ng kape, no? Pati pala ulcer, Ayan. So, caffeine produces a stress effect because of the extra catecholamines that stimulates the body to produce. So, yun po yung catecholamines, yun yung parang nagbibigay po siya, drugs siya na nagbibigay siya ng illusion sa atin, yung nagpapataas ng heart rate, nagpapalapot ng dugo, nagpaparami ng fats. Ganun po kasing epekto ng catecholamine sa atin. Kaya as much as possible, wag na lang tayong magkape. Ayan. The caffeine stress effect also partially paralyzes the intestinal tract. Ay, grabe. Pinaparalyze din pala yung ating intestinal tract. Digestion and absorption of food take longer. So, imbis na 4 hours lang na kapag digest ka na, hahaba pa yung oras bago ma-absorb at makapag-digest. So, hirap po pala pag gano'n, Hindi natin alam na ito yung mga reason bakit may bigla na lang namamatay, ba't bigla na lang may, dito yung inatake sa puso, ba't bigla na lang may nakatulog tas hindi na nagising. Dahil din po yun dito. Kasi mga mahilig din sila mag coffee or tea or any drinks na may caffeine. So, sa psychology, meron po tinatawag na yung pag sobra tayong na-addict sa pagkakape, ang tawag po dyan is caffeinism. So, caffeinism is an abnormal condition caused by the consumption of large amounts of caffeine. Tapos, tuwang-tuwa sila kapag na-addict sila sa pagkakape. Feeling nila hype na hype sila, ganyan. Nakakasunod sila sa uso, pero sa totoo lang, kawawa yung kanilang brain. Hindi lang yung brain, yung buong katawan po nila. So, yan ang tawag sa kanila, caffeinism. Mga mahilig magkape. Ayan. Mukhang sapol na sapol yung mga kaibigan ko po sa live, Ayan. Sorry, para sa inyo to. Actually, narinig nyo na to dati. Nilecture ko na to sa inyo, Ewan ko lang kung nakinig kayo. Pero ganito talaga po ang epekto. Hindi nagbibiro ang New Start. Talagang kailangan na po natin tanggalin ang mga ganyang klaseng drinks. So, ito na yung last. Sabi dito, if we keep living an illusion of energy and alertness, we will one day find the curtain closing on our health. So, medyo masaklap yan. Kapag nananatili daw tayong mabuhay sa ilusyon, dahil tayo yung nagkakape, feeling natin, lagi tayong may energy, lagi tayong alert, lagi tayong gising, pero isang araw daw darating ang panahon na magsasarado na ang kurtina ng ating kalusugan. Kaya habang maaga, tanggalin na po natin as much as possible yung mga ganitong klaseng inumin, mga beverages na may caffeine, whether coffee man yan, tea, soft drinks, or alak, whatever. Tanggalin na po natin. Kasi kung gusto pa natin humaba ang buhay natin, ayan, tanggalin na po natin yan. So, yun na po yung last. Kung may mga questions po kayo, pwede po kayo magtanong. Parang si Nanay Rosalie may question kanina Tsaka si Sister Mary Jane. May question po ba kayo? Siguro may magtatanong na
Paano po Meron kasi, kapag di ba organic? yung mga herbal coffee, Pero titingnan niyo po yung yung ingredients. Kasi ako content, pag pupunta ako sa grocery, titingnan ko po talaga yung yung ingredients po sa likod, yung may nutrition ingredient. facts. Kailangan niyo pong basahin. Kasi may mga nakalagay doon eh. Ilalagay naman doon kung ilang milligrams eh. So, ang advice ko po sa inyo, lalo na doon sa hindi po talaga makatiis, dahil naranasan ko rin naman yan, mahilig din naman ako mag-coffee-coffee. So, ang ginawa ko po noon, ang transition ko munang ginawa, yung pinaka-first na pinaka-ginawa ko is, nagpa-cleansing po muna ako. So, 3 to 4 days po yun na cleansing. So, tinanggal muna yung mga sa katawan ko. So, mga tawag dito. Basta nagpa-cleansing muna. Then after noon, nagdiretso muna ako nag-vegetarian muna ako. So, kasama po sa pag-vegetarian yung nagtanggal ako ng mga drinks, tsaka mga pagkain na hindi dapat ko kainin. Tinanggal yung mga meat, tapos yung mga drinks, yung mga ganyan po. Ngayon, dumating yung time na hirap ako mag-adjust. Parang 1 buwan pa lang, hindi ko kaya na walang kape, walang meat, walang mga kung ano-ano. Kasi syempre, first time mo palang mag-vegetarian mag-start ng bagong lifestyle. So, ang ginawa ko po is, nag-try ako na maghanap ng mga organic muna na mga coffee or tea. Ganun po muna yung. Tapos titingnan ko palagi yung mga nasa likod, yung nutrition facts, yung mga nasa pakete niya. Babasahin ko talaga isa-isa. Pag nakalagay doon ay organic, sure yun na na wala pong mga halong yan. Or vegan. Yan po yung titingnan nyo. Kasi, papakita naman doon kung talagang natural yung nakalagay eh. Tapos, as much as possible, wag po yung may caffeine, tsaka yung may sugar, may cream, Kasi nakalagay din sa Councils on Diet and Foods yan eh. Wag pagsasabay-sabayin yung mga cream, yung mga sugar, coffee, tapos kung meron ding egg, wag din daw po pala sabay-sabay yon pag iti-take natin. Kasi iba ang resulta sa katawan. Kagaya ng sinabi ko kanina na catecholamines, nakalimutan ko palang sabihin. Yung catecholamines ay ingredients siya ng caffeine na nagpapalaki siya ng tumor sa ating katawan. Yung mga cysts, mga tumor sa katawan, yun, dun po pala galing yan. Kaya sabi ko noon, vegetarian naman ako, bakit ako nagkaroon ng cysts? Kasi nga pala, may inom nga pala ako ng mga beverages na kagaya nito. Kala ko kasi sa dahil gulay at prutas lang ang kinakain ko, tsaka nuts, okay na. Hindi pala, kasi may drinks din pala ako na iniinom. Kasi nagmi-milk tea pa rin ako eh. Di ba yung milk tea, marami ring mga ingredients yan na So, kailangan talaga i-check po natin. Lalo na kung sakitin, mas maganda, bawas-bawasan po yan. Yung mga Ang ginawa ko nun, binawas ko talaga, tinanggal ko yung sugar, tinanggal ko yung caffeine, tinanggal ko yung parang coffee mate na nilalagay na powder na kulay puti, tinanggal ko yon. Yung milk, tinanggal ko na rin. Hanggang sa ang ending, lumipat ako sa organic, nilaga ko na lang yung luya. Tapos pinigaan ko na lang ng kalamansi. Mas sure pa, mas natural pa, mas organic pa. Tapos pwede naman yung mag-ano ka ng yung bigas, anong tawag po doon sa kape na yon? Yung isasangkot siya mo lang yung bigas, tapos yung kayo na lang mismo gumawa ng sarili nyong kape. Mas maganda pa yon. Mas makakatulong po talaga. So, wala na po ba kayong questions po about coffee? So, nakalagay kasi dito, poison by the cupful. So, mag-iingat tayo sa lahat ng mga drinks or beverages na ating iinumin dahil hindi po lahat ng ating nabibili sa market or lahat ng pinopromote sa advertisement. Hindi po lahat yan ay nakakatulong sa ating kalusugan. So, hanggang dito na lamang po ang ating New Start lecture. sis, magandang hapon. Yes po. Sis, grabe na ako. Based doon sa lecture mo this afternoon, maraming mga philosopher ba yan? Philosopho
Opo. di ba, syempre yung True, kape. totoo po. Oo, kasi sinasabi nila na nasa daw sa Bible yung hindi paggamit ng kape. Di ba? Yung sinasabi nila. Wala naman daw sa Bible, parang yung Coke. Nasaan bigyan nyo kami sa number sa Bible na ipinagbabawal ng Diyos ang kape. Yon. Actually po, hindi po siya pinagbabawal nung panahon sa Bible kasi hindi pa po siya naiimbento. Nung panahon ni Jesus Christ, wala pa po niyan. Mula Genesis hanggang Revelation, wala pa po. Sabi po kasi dito sa ating study, 16th century pa po siya talaga naimbento. So, kaya yung mga pilosopo na yon, hindi po talaga sila nagbabasa ng history. Bakit nung panahon ba ni Jesus, ginawa na ba ang computer? Di ba wala pa rin? Kaya hindi, hindi sila pwede mag-question ng impossible kasi hindi pa po siya nag-exist nung araw. So, yun po yung pinaka-point ko doon. Ang Bible quotation dyan, ang 1 Corinthians 10:31. Yes. So, through lecture, through studies, makikita natin na mapuprove natin na those beverages ay hindi makapag-glorify sa Diyos. Yes. So, sabi doon, whatever we eat you or drink, you eat or drink, do yes, it for the glory whatever of we do, God. yeah. So, hindi talaga siya makapagbigay ng glorification. It will not give glory to God kasi nga, yun nga, maraming, may benefits siya doon sa iba, pero will cause, kumbaga, parang si Lucifer eh. May mga faith healer, nagpapagaling sila, pero meron laging kapalit. Yes po. So, yung drugs, ganun din. Drugs, mga stimulus, yung shabu, marijuana, cocaine, then yung kape, which is coffee, the most legal drugs, no? The most legal drugs na kahit sa Amerika napatunayan yan eh, na yung cause ng mga heart soft stroke. drinks. Pati soft drinks, alak, ayan, kasama po yan. So, yung mga yan ay, kung titingnan natin, mga legal na drink yan, legal beverage yan, na nagpo-cause not to glorify God. So, yun nga, sa atin bilang believers, wala, even though hindi nakasulat, pero meron tinatawag na general statement na nasa atin yung desisyon na tingnan natin yung kinakain natin, ininom natin, kung ito yung makapagbigay luwalhati sa Diyos o kung yung ginagawa natin. Yes. So, sabi naman ng iba, pag sobra daw ay masama. So, even though, totoo talaga yun. Kaya lang ang problem kasi sa coffee, ay merong Naiipon kasi. addiction. Opo. So, sa una, paunti-unti, parang yung sa sigarilyo, nagsimula sa patikim-tikim, parang alak. True. Alam pala ni Pastor yung kantang yun. Joke lang po. Nagdaanan natin yun ng kabataan eh. Hmm. Simula sa patikim-tikim. So sa coffee, ganun din. Mm. Sa una, patikim-tikim. Later on, napaparami na. Tapos pag hindi nakapag-inom ng coffee, mainit ang ulo. So yun pala. Yes, ganun Yun po. pa lang eh. Hindi talaga makapagluwalhati sa Diyos. Kasi yun. ano po siya eh, parang may tama po siya pag uminom ka ng kape. Para kang lumilipad. Parang ganun. Ganun pa yung epekto niya kasi talaga po eh. May illusion siya sa ating brain. Ganun po. Same. Parang drugs talaga. Drugs Yes, talaga. apo, yun po. Okay. So, thank you po. Thank you po, Pastor. Thank you po. God bless po sa ating lahat. God bless. Sunod na. So, Music offering ni Sister. sunod po natin, kaya lang wala Sister Vanessa for music offering. Oh, wala si Vanessa. Kanina Wala. nag-watch siya eh. Okay. O, sasaluhin daw ni, sino ba sasalo kay Sister Vanessa for music offering? Ayan. Naku. Ayan. So, sa mga nanonood po dyan, hanggang Sister dito na lang Shiana, po. kasi dito pa si Yan, hanggang dito na lamang po ang aming health lecture about poison by the cupful. So,
Kung meron po kayong mga questions po, just message me na lang po. So, patunay lamang na kailangan talaga ay mag-ingat na tayo sa ating kalusugan. At kung kaya po natin na wag na magkape, kung kaya namang organic na lang, yun na lang po yung ating inumin. So, thank you po. Happy Sabbath sa ating lahat. God bless and ingat po kayong lahat. Bye-bye! God bless po.